Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bisdak Reaction TV. Ngayon bigyan natin ng reaction sa nipwersa na pagbasa sa tarot card. Rudy Baldwin, J. Costora, Madam Vertodis, Madam Wendra. Ito ang kanilang prediction. Kay Vice President Sara Duterte, ano ba ang nakita nila sa baraha kay VP Sara? Talagang lilinisin niya. Pag sinabi kong lilinisin, mula doon sa mga taong alam niya na hindi maganda, kung kurap man yan, parang nakikita ko maglilinis talaga. Kung sakali man si Sara ang magiging presidente, no? Kung sakali man na bago ang takbo, di ba? Busy siya ngayon at nagkaroon ng itong natin transition or revolution ba tawag din. At siya ang pumalit. Lilinisin niya yan. Iibahin talaga. May nakaplano na talaga sa kanya. Ng babae na aangat. No? Hindi natin alam kung sino sa kanila. I cannot see the clear face of that woman, pero babae ang susunod na aangat. Nakikita na natin siguro nakaupo na ba siya? I can say yes. Pero talagang there is a switching of power na pinapakita sa akin. So way back pa yan ng 2023 na nagkaroon ako ng prediction. I had a dream kasi before na nasa crowd ako and I saw a woman na standing in front of us for the crowd na nag-lead siya. Wow. Yun ang pinakita sa akin. Excuse me, tingnan natin ang nangingibabaw na enerhiya na nangyayari sa ating bansa. Pick the card, 3 cards para malaman natin kung ano nga ba ang nangingibabaw na enerhiya sa kasalukuyan na mangyayaring paparating. Yan. Number 2. No? Nakaluhod, nahihirapan, naghahanda na ang lahat, ngunit hindi alam kung sino-sino ang mga kalaban. Kaya tandaan natin, sila-sila ay mag-aaway-away, sila-sila ay magsisisihan, at sila-sila rin ang mga maglalaglagan. Kaya ang mga kalaban ni VP Sara Duterte ay maaaring magkabaligtaran at humingi ng saklolo kay President VP Sara Duterte. Maraming mga nagko-concentrate na sa labanan sa 2028. Kaya abangan niyo yan. Dahil dito sinasabi ang kalakasan ng aura ay mahirap kasi ito ay seryoso na labanan nila sa politics system or mga politiko na maglalaban-laban para hindi makaupo si President VP Sara Duterte. Kaya abangan niyo yan. Dahil dito sinasabi ang kalakasan ng aura ay mahirap kasi ito ay seryoso na labanan nila sa politics system or mga politiko na maglalaban-laban para hindi makaupo si President VP Sara Duterte. Ngunit kahit anong gawin nila, wala nang makapipigil. Ngunit mayroong makagagawa ng masama kay President VP Sara kung pupwersahin nila na talagang hindi na sila hindi na makatakbo si President VP Sara Duterte. Kaya suportado ng taong bayan ang ating President VP Sara Duterte. Ayan. At ang babae na pinipilit nilang itali at pagdusahin, ayan, ay makakalaya. Dahil isa ibinibintang dito sa babaeng ito po ay ang Vice President. Siya po itinatali, pinipiringan, pero siya po ay makakalaya dyan. Dahil malalaman na ang totoo na siya ay walang kinalaman sa anumang kalokohan tungkol sa mga budget. Yan po ay katotohanan. Ayan, nakita nyo nakapiring. Nakita nyo nakatali ang kanyang mata. Yun po ang ginagawa sa kanya. Pero sabi nga, ang universe ay magpapadala ng mga tunay na tao
kahit ano pa ang problema, kahit ano pang itusok mo dyan. Ayan. Dito, marami ang magsasama-sama po para taong bayan po magsasama-sama muli. Para iangat ang pananalig natin na mabubuksan at mabibigyang hustisya kung nasaan talaga ang puro kaban po, puro pera. Grabe, yaman po pala ng Pilipinas. I will run this pendulum, and then I will also run the rider weight just to double confirmation. Okay, so let's see. Just to make sure. First question is, Spirit Guide, will Vice President Sara Duterte complete her term in the office? Okay. Spirit Guide, will Vice President Sara Duterte complete her term in office? If you guys notice, that's as a yes answer. So show me a big answer, please, Spirit Guide. Will Vice President Sara Duterte complete her term in office? Okay. So I'm not arguing that that's a big yes. Okay. Obviously, she's going to finish her term. When is that? 2028? Okay, so thank you. Kamay na bakal sa mga nasa ilalim. Ngayon, issue yung korupsyon. Alam naman natin yan, kaliwat kanan ng korupsyon. Ano ang magiging solusyon ninyo kung sakaling kayong maging Pangulo sa issue ng korupsyon? Unang-una, ano talaga yan yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim. Hindi mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, palitan kagad. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganun. Diretso, one shot lang. Ikaw may ginawa na pangungurakot, malis ka na dyan. Ganon. Hindi siya dapat patawarin, hindi siya dapat pinapabayaan, at hindi siya dapat na hindi pinapansin. Na kumbaga parang wala lang. Dapat, pag merong nangyari, alis, palitan nyo yan.